gugma mo, O Diyos. Pagkatamis ang gugma sa Diyos. Hallelujah! Nung bisang unsang matang, hallelujah, sa pagsulay, kanunay, nagaagak, ugway paglubad. Oh, glory, hallelujah. God bless you, Brother Rinaldo. Thank you, Brother Deep. Lapangan tatong Ginoo at pwede mo na kayo kaupo. Amen. Atog tanta, isa lamang atog tanta atong mga youth na mga sister, halal ang bahanon batas Ginoo. Welcome. Please come quickly. Hallelujah. Mayang hapon mga katuran, gusto lang namon halaran ng Ginoo sa isa ka awit nga ang mga junior youth ang maduyog sa amon tukar. Kagalipay ko nga nga kita kong ilang nga dedikasyon man nga gusto man sila magtuon. Gusto namon ibalik tanan nga kadayawan sa Ginoo. Tawag namon Sister Christine yung maupot.
To God be the glory. Thank you mga youth sisters. Amen. Makapataba ng puso. Amen. Hallelujah. Please, brother, please stand up. Amen. Hallelujah. Amen. Napakaganda tingnan nila, no? Amen. Sa mga young people. Amen. Kaya nila magtukar at amen. Salamat sa Diyos. Amen. Praise the Lord. So this time, kung yatad ang ato na offering, kung meron tayo, amen, sa awit na, amen, nagsadang Ginoo. Kwaon ng bride, amen. Praise the Lord. Nagsaad ang Ginoo nga mo balik siya aron sa pagkuha sa mga balaan. Iyang tigomon ang mga matarong magbanhayi matuwa sa lubong ug ang buhi paglalinon sa itaas sa panganod sa pagtagpo sa Ginoong Hesukristo. Pagkatahong palandungod isting puti isulob ta nga magpuyom sa himaya ipon niya. Ang paninasa niyo niyang dadon pagsiguro dito sayang puloy anang nga matahon. Siyang sugadi mapalong sa matanan nga balat dito sayang kingharian. Sama sa kawatan ng pagbalik niyan, alay na sayot kung unsang orasan. Pagbantay onya, basig makalitan ka. Ang panahon baya hadoon na, ug ang buhi paglalit sa itaas sa panganod sa pagtagbo sa Ginoong Hesukristo. Pagkatahong palandungon, amen, tuog ta nga magpuyo sa himaya ipon niya. Ang pinili sa Ginoo iyang dadon pagsiguro ito sayang puloy anang nga matao. Siyang suga di mapalong sa mga tanan nga balat ito sayang kingharian. Siyang suga di mapalong sa mga tanan nga balat ito sayang kingharian. Yes, hallelujah. Praise God sa lahat ng offering sing hapon. Amay nga balaan, salamat sing hapon Ginoo. Kabay ka nalangin sa tanan nakahatag kag wala Ginoo sing hapon. Kami naga-expectar sa imong pulong Ginoo. Tanan himaya, amoy ulit ako dayon ikaw in Jesus Christ name. Amen. Welcome ta tong mga pastor sawit. Di nadugay. Amen. Nagtuo ka mo ganyan, di nadugay mo balik para makapaway na mo si Barrio Hilyo. Hasta ta. Amen. Di nadugay. Amen. Bless you, God bless you. Mo balik siya. Di nadugay. Mo balik si Jesus. Pasig tuwing ngalan.
atong pagbasahon karong hapon mabasa sa libro ni Daniel, Propeta Daniel, Kapitulo 9. Sa dihang ang anghel nga si Gabriel gikan sa trono sa Dios dito sa kitaas-ang kalangitan, gisugo sa pagkunsad diri sa kalibutan o pag-adto sa gingharian sa Babilonia. Sa usa ka propeta sa Dios nga nagpangamuyo, naunta iyang matugkad ang kahulugan sa tagna sa propeta nga nag-una kaniya nga mao si propeta Jeremias. May tungod sa 70 ka mga tuig ng katawhan sa Dios nga mga Hudiyo bihagon sa laing katawhan. Sa 78 na sila katuig dito sa yutang nagsakop kanila o nagampo si Daniel hasta unsa pa kadugay ang ilahang pag-antos dito. Yung anak biya punta magkaigsunan sa sakabahin. Yun taga dinhi, you are not born to be of this world. Wa tagi pagkatao aron mahimong dinhi na lang yun ining kalibutan na. Di pagkatao kita nga atong sangkuan gyud sa atong kinabuhi mawang laing gingharian nga tuwa sa langit. Nga mukunsal usab pila ka adlaw. Hasta kano sa apak kini ang kadugayon sa atong pagpabilin ingon ani. So ang Dios na po gipakanaog nga mensahe aron kita lipayon samtang niya pa kita nining lugar sa paglugayawan sa ni Daniel. Mo ni atong basahon karon mo ni. Pagsugod ni Daniel pangamuyo matud pa sa bersikulo 21, Daniel 9. Samtang nagapamulong ako sa pagpangamuyo, ang lalaki nga si Gabriel, sa English, the man, Gabriel, man. But actually, angel ni siya, no? O, diba? Tanan ni balong nga si Gabriel, anghel ni. O, pero ang tawag niya, the man, Gabriel. Ang tao nga si Gabriel. Bitaw, kaya ang anghel di man babae, purma. So, wag yung anghel nga ang purma, babae. Never in the record of the Bible, nga sa diyang anghel mo, pakitag tao, ang iyang panagway babae. Kundi lalaki siya. Muna ang iyang i-address, the man Gabriel. Kay tanaw ni mo outwardly, laki man. Pero imog yung usisaon, dili siya lalaki nga may naay kagamitan sa lalaki. Ang iyang pribadong bahin, dili lalaki. Kay walay sex ang anghel. Pero ang iyang outward form, lalaki. Ang lalaki nga si Gabriel, nga nakita ko sa palananawon sa pamuno, nag-abot sa akon sa paglupad sing madasig sa tion sang halad sa kahaponon. So hapon ni siyang nangamuyo siya. Gintudloan niya ako kag naghambal sa akon. O Daniel, nagakari ako karon sa paghatag sa imo sing kaalam kag paghangop. Mao man po niya itong kahimtang, may anghel pong ipakanaog. 7 ka anghel. Ni-report kang William Branham. Ni-report ni William Branham ang iyang wali. Kita ang katapusang nakabenepisyo ni ini nga visitation of God's angels in this Laodicean church age. Gituluan sabta. Verse 23. Sa pamuno sang imo mga pangabay, ang sugo nagwa. Ano nga sugo? Nga siya maglupad pakadto sa Babylonia. Amo na ang sugo. Kag nagkari ako sa pagsugid sa imo, kay ikaw pinakamahal sing dako. Busa patog silingi ang butang kag hangpa ang palananawon. 24. Ginpatod ang kapituan ka semana. 70 weeks. Actually, weeks of years ni siya. Hindi namang tuyo ko pero ako lang ginhatag ila ka comment. Sa imo katawhan, Hudiyo kag sa imo balaan nga banwa, Jerusalem. May 6 kabutang ang mensahe ni Gabriel nga gindala. Number 1, sa pagtapos sang paglalis. 2, sa pagpauntat sang mga sala. 3, kag sa pagpasag-uli tungod sa kalautan. 4, kag sa pagsulod sang pagkamatarong nga dayon. 5, sa pagpatin sang palanahon kag ang tagna kag 6 katapusan paghaplas sang labigid kabalaan nga duog. Balaan nga duog, haplasan pagid. So ari si kaano ang pinaka-exciting gid. Inang anom ka mga purposes, na exciting. Di ko na purpose og tao god, di na political purposes, di na mga economic purposes. Those are
spiritual and divine purposes. Purpose sa Diyos. Ang ika-6, ano ganito? Paghaplas sang labigid, kabalaan nga duog. Balaan nga duog, balaan nga dapit, haplasan pag yun. O kini paghaplas, din paghaplas sa oil nga natural, sa mga mahaplas la. This is the oil of God's presence. Anointing of the Holy Ghost. Okay? So padayon ta ang nasugdan tagay na sing Jude sa aga about the millennium, kag diri kita sa kaanom ang paghaplas sang labigid kabalaan nga duog. Kay ini ang iya sini application ang katumanan sini millennium. Lord, salamat liwat sa imong pulong. Bilang tao ang amo natural nga gana, butang sining kalibutan. Ginhambal na nimo paagi sa baba sa imong propeta. Kami na tao sa kalibutan, busa bahin kami sa kalibutan. We are born in this world and we are part of the world and we are the world. Our parents were both of this world, therefore we as their offspring are also part of this world. None of any human being breathing and alive can claim that he is not part of this world. We are part of this world and we are the world. Apang salamat Amay sa ibudako nga katuyuan. Ikaw ang nagplano, ikaw ang nagpatuman. May mga tao kang imo gintangdo, makaambit sang imo kalibutan nga ginaman. Amoy na ang tuod ginamon Lord nga destinasyon. Nag-agi kami sining kalibutan, kagin kabuhi namon ang kinaugali kalibutanon. Yet, Lord, bangon kami bahin mo. Amen. Something so mysterious and so strange going on in the inside of us. And now it has come to its manifestation and towards its fullness. So God, this is too much. Tuman ini para sa among tawhanon nga ikasarang sa pag-insindi. Busa, gindesign mo ang imo Holy Spirit, imo ipadala kag mangin inside teacher para magbulig sa amon sa paghantop sining madalom nga bagay. Busa salamat Amay sining hapon. Help me. Samtang akong talakayon ini ang sugpon sang amon ginsugdang gin sa aga. Pakamiyuha ang tanan, Lord. Lipaya ang tanan pag-isip mapulong. Let the power of the Holy Spirit operate, Lord, to open our hearts and understanding. May this oil of the Holy Spirit, Lord, that would anoint, Lord, be our portion this afternoon. Yes. According to that which we need, pour out that anointing, God, upon each and every one of us. Something na balik naman sa imo ang pagpasalamat in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Nakapungko kita. So liton ko, inang-anom ka mga purposes. In fact, may walig si Branham, the sixfold purpose of Gabriel's visit. Kay nang message nga sa weeks of Daniel, I think daw duha na kasisyon. Parehas na sa spoken word is the original sin. Duha ka session, may morning, may afternoon. Ang ining 70 weeks nga kung ginuyad ang subong, daw hindi ni morning and afternoon, pero duha ka services, perhaps may gap. Pero parehas lang ang title, kay why niya matapos sa unang hataw. So, kabay pa, kung nalipatan tayo na sa aga ang aton gintalakay, ako gani nga nagmensahe, kinanglan gani akong sulit-suliton para ma-refresh ang akong mind, kapapayan. Ang aton gain na punto sa aga, nga sa maabot nga 1,000 ka tuig, gitawag millennium, kag blessed kita, kay hindi biya tanan nga nag-claim nga Christians, may pagtuo sining promisa sang 1,000 ka tuig nga magalungtad sa sining kadaygan sang kalibutan, nga ina panahon sang gingharian sang Dios nga matuma na. Amen. Gustuhon man nimo kung hindi, although gusto ginatunay, kaya mga pinili man kita. Ang punto ko lang, gustuhon man kung hindi, kaya ekspresyon na sa istorya bala, kay plano sang Diyos, tumanon niya gini. Natabo lang kay ikaw kag ako, nagaklim pinili kita, o malambing kita sa mahimayaon, nga kalibutan nga ginaman sang Diyos. So, kabay pa, pangga ni Sil, kung kasakon kay ato naman again. Katong kuwan ga atong, makita mo na ang atong, this is the anointing, not aman ato lang, na what's the description of the temple. Pangita atong picture, kaya mo na siya. Kasugdan ta na, talaki. Okay. Dito ta pangga sa paragraph 116. Pundo. Naaraw?
Na ina, pundo na. Naamo na nga itong ginbasa subong, 70 weeks. Sige, pasaka. What is to be? Hinahinay pababa pagka, sundi ko, inang. Accomplished in this time, alright? Sige, hinahinay pababa, hinahinay, kaya mo na ito na basahon. Sige, pagid, sige, pagid. To the time of the end, to anoint the most holy. That is the sixfold reason of His coming. Sinong coming? Coming is prophet, the angel Gabriel. Ano ang rason nga nag-abot si Gabriel? Sila niya, Daniel, mahal ka sang Diyos. Pagsugod sa iyong pangamuyo, nag-abot ang sugo. Sugo ni sino? Ni Yahweh o ni Jehovah. Diyos na amay. Sakay sino niya gisugo? Sakay Anghel Gabriel. Sino ang ginatumbo kakantuan? Suno sa sugo? Si Propeta Daniel. Anong toyo? Anong kabutang ang gusto sang Diyos ipahibalo kay Daniel paagi sa anghel nga si Gabriel. Ang ikaanom, ang paghaplas o pagdihog, pag-anuin sang pinakabalaan nga doig, to anoint the most holy. Now, ato din sinihon, ano inang most holy? Hinahinay pagpataka. Sige pag-idyotay, sige pag-id. Inang pinakababaw para nga mabasa. Okay, stop. Now, to anoint the most holy. Now, this may be a little bit strange. Guro ba si madyutay ini nga makatilingala sa iban o sa inyo o kung sino man. For just a minute, to many of you teachers, mga teachers pag ginatumbok, di ba nga, basi matingala sila sini. But just hold on just for a minute. Let's see how it comes out. This is the anointing not of a man. Ining paghaplas nga ginmention sa kaanong nga purpose sa pagduaw ni Anghel Gabriel, hindi ni paghaplas sa tao. Siyempre, laban ginhaplasan tao. Si David, antes siya nanginhari, ginhaplasan siya sa sugo sang Diyos, sa kay propeta. Sino itong propeta? Samuel. Sa 7 ka mag-ulotod, ang isa patay na. Ang kamanghuran sina, amo si David, ginhaplasan sa sugo sang Diyos, sa kay propeta Samuel. Si Aaron, kang iya mga anak, ginhaplasan sang propeta nga si Moses, sa sugo sang Diyos. Mga hari, mga saserdote, mga propeta, nag-start sang ilang ministry, tungod sang anointing. Kaya kung wala anointing, wala sing kapasidad ang tao beyond normal or beyond human. So ini pagdihog ni hindi sa tao. Jesus is already anointed. Kung kaya ninyo pang i-hold on ina, kung balikan natin anytime, kantuan tanay ang Acts chapter 10, verse 37-38. Kaya dira mabasa nga ang anak sang Diyos si Kristo Jesus, nakaagi na haplas mo sa ining paghaplas sa millennium, hindi ni para kay Ginong Jesus. Kay tapos na siya, nagawali si Peter sila niya, that word I say, you know, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached, proceed to verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. So dito gali sa una dito sa Jordan, tapos ang pagbaptismo ni Juan sa kay Ginong Hesus, paano nga ang Diyos naghaplas sa iya sa Espiritu Santo kagahom, kag kung bisan di na lang nagakanto siya nga nagahimo sing mga maayong butang, kasubong sang pag-ayos sang mga ginasakit sang yawa, kay ang Diyos kaupo ni Hesus. Sa busa, amo na hamad sa prophet, nga itong ginbasa tagis Daniel 9:24, ikaanom, to anoint the most holy, hindi inapaghapla sa tao. Kay pinsar doon sa madamong teachers, ay na interpretation siguro, si Jesus ina ang haplasan. Duwanda ni the prophet, this might sound a little bit strange to you teachers. Let's proceed reading back to the quotation paga. Balik tayo sa quotation sa prophet, okay? That is the anointing not of a man. Jesus is already anointed. Is that right? The book of Acts said that God anointed Jesus with the Holy Ghost and He went around doing good and healing the sick and so forth. Jesus is already, He is Messiah. And Messiah means the anointed one. Is that right?
But here at the end time, millennium is the last of 1,000 years. There are 7 millenniums. From Adam to Noah, approximately 2,000. From Noah to the cross of Calvary, more or less, ng approximation, another 2,000. In Jesus' time, until this time, nga siya magabalik, another 2,000. Pag-abot ni Jesus kalibutan, the millennium, the last millennium will be ushered in. The rest day of the whole world. Sabbath of the whole world. That is the 7th millennium. Hallelujah. Katawag, no? So, He is to anoint the most holy. What is the most holy? Are you following reading that? To my way of seeing it, kaya mo ang panulok sa prophet, amahon ka po din pagtulok, ina nga mga scriptures, halin sa Daniel 9:24, to anoint the most holy, amahon ka man yung pagtulok, ngang anointingan hindi si Jesus, katapos na sa anointingan. To my way of saying it, which I believe I can prove it by the scripture, is to anoint the most holy, which will be the tabernacle. Now listen, and see why I get it described in Ezekiel, the 43rd chapter, 1st and 6th verse. Basahan na karon. Let's go back to Ezekiel and find out the pictures in the millennium. So ang Ezekiel millennium gali, amo na nag-encourage sa akon to believe long time before this day. Dara pa aton kadiring, sining kulod pila ka adlaw balikan gina ko ni Ginoo. Kay Dios man nagauyat, it takes how many years? Kagay sa aga gisugdan ko, kag subugin palayon ko. Kag hindi ko ma-inspired bala, hindi ko maghatag. Kay ikaw gahatag, hindi ka inspired, paano ma-inspired pang namati, nga may bahin man siya na. Luwas ko nang namati, ay gibahin, kaya bisa ano na, bigyan na sa ma-inspired. But trusting, you are part of the schooling, ang na gin-repeat ko sa buong adlaw, since morning service. And let's just read a little bit, basahon to na karon, basahon to na ang quotation, antista sa scripture. And see what He is going to do in this millennium anointing. Oy, ang tawag niya siya millennium anointing. Kaya ang pag-anuhin, panahon siyang millennium. Kag sino ang anointingan sa millennium? Katahong. How they will anoint the Ezekiel 43. And let's just read it a little bit here now and see what He's going to do in this millennium. Anointing Ezekiel 43. All right, now see, let's begin with the first to the 6th verse. O sige ko no. At tikang balikon ta na karon nagaaton sa patihon. Sa basahon ta na ang nasulat. Ezekiel 43. 1 to 6. Sang ulihi gindala niya ako. Si Ezekiel gindala siya. Sa gawang, ang gawang naga-atubang na yon sa sidlangan. Kagyari karon ang himaya asang Dios sang Israel nag-abot gikan sa alagyan sang sidlangan. Kagang iya tingog kaangay sang huganas sang madamong tubig. Kung anong sound siya na, just figure out in your own mind. Ining tubig, katubag sa mga busay, huganas, no? Amo na ang sound sang haplas sang Holy Ghost. Lantaon ta din takadtong Holy Ghost nga nagadala anointing. Huganas sang madamong tubig, kay sa bagay ang Holy Spirit isa sa iya symbolic figure or element is water. Not only oil, but water as well. Madamong tubig, kag duta, nga nagbanaag sa himaya. 3, kag ang palanawon nga nakita ko, kaangay sa palanawon nga nakita ko, sang abot siya sa paglaglag sang banwa. May vision man anay sa Ezekiel mo dito sa kilid sang suba, sang kibar. Iya na nakunik dito anay. Kag kaangay sang palanawon nga nakita ko, sa ubay sang suba nga kibar. Kag naghapa ako. 4. Sang ang himaya sang Ginoo nagsulod sa templo. Ara na ang lugar nga iya ginhaplasan. Kag haman pinta sa millennium ini matabo. Hindi sa tao ining haplas magtupa. Ari na ginklaro na diin ang anointing nga naghuganas. Oh Lord, hindi ko mapunggan gid. Isit-in ko ni. Ga-service kami anay sa third road. Gabaya ko sa kamot. Ang akong gisoksok nga long sleeve nga jacket nga lang daw sida lang sa nipis nga nagagilo ga daw smooth sa tulokon klase sang
Kaya ara man na sa mga, ara ko na kanis babaw. Ginulam ko pala sa akong classmate si Elizabeth. Nalipatok siya apelido. Oh. May istorya mo ko siya ng kababae na, kakunway ko na ginugamit sa akong guro, amot kung tuturo niyang magbuno siya. Na, ginulam ko sa iya. Sa nag-worship ko muna, nagabot ang presensya. Primero matyagan ko daw talithi. Dili nag-agis ko ng ulo. Ano ni man? So dugay-dugay nagsulod sa akong lawas. Kag akong lawas nag-amat-amat hitad. Nag-expand. Sige lang ko worship. Bisalway mo ko sa iya nagatagad. Kaya nagpamati ko sa tingog sa akong pastor sa kabaskog na wali. Mabatyagan ginakon siya kaya nga ara man sa real man sa akong lawas mo. Kung ano ni man? Blagan sa akong bukton, sa akong bilog lawas. Dugay-dugay ang akong t-shirt, ang akong jacket doon naghabok. Kung ano naman? Basta mapatay ko sila. Gasig ba ko? Kamatayo na magabot sa akon nga. Why magabot sa akon? Sa ulihin na lang. Dason daw nag-stammer ko. Amo lang ang akong experience sa feeling of the Holy Ghost. May I call it feeling of the Holy Ghost. Gani, pagkatapos, si Elizabeth Flintstone, Gonzaga, isa kabrada dito sa doon, sining niya sa pastor. Pastor, restore na. Ang gifts. Ato na sagap ko pastor ko, ha? Kaya himasama kong message pag come in ko sa mensahe. Restoration of the gifts. Why mo ko ito speak in tongues? Kuhan mo lang ito, inaw stammering. Ba't ka mo lang stammering lips? Oh. So, huganas. Iniya huganas. Ato yan, pisik-pisik lang. Pero ini huganas. Kag nagsulod sa templo. Kag ang planaw na nakita, ano ka? Nakita, kag sang himaya, sang Ginoo nagsulod sa templo, pagi sa alagyan sang gawang nga nagaatubang nayon sa silangan. Verse 5 pangga, chapter 53, ginbayaw ako sang espiritu, kag ginpasulod ako sa luwang sa sulod na sa templo, sa luwang. Nga nasulod. Na ara na sa sulod. Pero bisyon ha, di na lawas ni Ezekiel ang gidala. Bisyon ni. Oh. Dason. Kagyari karon ang himaya asang Ginoo nagpuno sang templo. Amo na ang anointing. Ang dito kay Daniel, opnanay sila ni prophet Ezekiel sang revelation. Ang kay Daniel, revelation kay ang nagdala si Gabriel. But ang pagmanifest, si Ezekiel among nakasaksi. Pero vision lang gihapon. You see, so ining adon ginatunan subong part kita sina nga mga experiensya. Ang adon is knowledge. We know what was going on through visions ni dua ka propeta, din later on in the millennium, mamanifest na ni siya. And we will be partakers of the fullness of the manifestation of these written scriptures. Singkuta, dito sa size. Nabatian ko ang isa nga nagapamulong sa akon gikan sa balay, samtang ang tao nagtindog sa luyonakon. City, kag nagsiling siya sa akon, anak sang tao, ini doog sang akon trono. Are you listening? Sado ka specific na sugid kay Ezekiel. Ara na sa luwang ha, ara na sa main hall, luwang. Kung function hall pa, ara na sa sulod, waay sa sagwa. Dito siya halin, kaya nakita, iya nabatian ang nagasulod nga presensya halin sa east, nagahuganas daw tubig. Ang rumbo sa direksyon pasulod sa templo, gindalay espiritu, kaya nakita. Kag ang tingog ng siling, ini ang doog sang akon trono, kag doog sang mga dapadapa, sang akon mga tiil. Hindi mga siling dito kay Isaya, langit akon trono, kag ang duta amo ang tungtunganan sang akon mga tiil. But silingon, ang siling ko to, bisan ano, bisan diin pa ka, bisan diin pa imo kamot, bisan ano pa kalama sa imo kamot, no, si lastic man ka, may aras na sa comic lastic man, nga ang iya kamot pwede may aras sa power nga iya i-extend. So pwede iya maluwas at sa layo, nga siya arirandi, kay siya lastic man, iya mainat. Pero bisan ano pa kataas sa imo kamot, lambuton, kundi na imo tiil ka, tungtong, masiling ko, tagadira ka. So ang Diyos, bisan toon siya, iya gideclare, iya trono ang langit, pero kay ang tila may ang tungtunganan, so pwede masiling manadon that God is
God's dwelling place is the earth. Amo ning iya puloy anan. In fact, when He came down, He did not come down on any other planet, but the planet Earth. Because this is the place where He put His soul of the feet. Ini doog sang akon trono, kag doog sang dapadapa sa akon mga tiil. Diin, magapuyo ako sa tunga, sa katawhan, sang Israel, sa gihapon. Amo man ni Jeremiah chapter 3. Halina, why hindi na quotation? Jeremiah chapter 3, verse 16 and 17. Jeremiah. Oh. Paminawan niyo si Alonggo. Kag kon magbuad kamo kag magdamo sa duta, sa sadtong mga adlaw nagasiling ang Ginoo, hindi na sila magsiling. Sa agagin ko ito ang kaban sang katipan sang Ginoo, hindi na ini mag-abot sa paino-ino. Nga simbol lang na siya. Mag-abot na ang reality, dumalipatan mo na ang simbol. Ang kaban-kaban, naintindihan nyo ng kaban-kaban, at lang pasulod sa third compartment sa holy place, nga ginapasan sa mga pare, nga ara dito ang duha ka bato, tablet nga ginakugos ni Moses nga nasudlan sa mga commandments of God. Ang sugo sa ito ibutlan sa itong kaban-kaban, nga ang kaban-kaban, ang iya original nga material, kahoy. Pero ang sugo sa Diyos kay Moses, hindi pala kompleto Moses, inang kahoy, halopi, bulawan, inside and outside. Kaya ang Ark of the Covenant, type na ni Jesus Christ. Though He is a man, but He is filled with God. Busa kung tulokon si Jesus ang kabalo ka mag-discern, bakasin ka, God, I saw God. I see God. Naiwala ang propeta na. Oh. Let us see Jesus, or something like that. Let us see God. So ang type, silang Ark of the Covenant is Jesus Christ. Magamot ang tiyon, hindi na nimo na handumon. Handumon pa nimo, simbol nga na si Jesus nagapuyo na sa tunga sa katawhan. Because at that day, they shall call Jerusalem the city of the Lord. Isa paginsmong ihatag ko, the city of truth. Kung wala ta propeta, hindi kita kabalo magwalay sini nga mga dalom nga mga bagay. Proceed sa 17. Malinta nila kung hindi na paghimoon. Nga aman, sa sadtong tion, tawgo nila ang Jerusalem nga trono sang Ginoo. Kagang tanan nga mga kapungsuran, tipunon. Magakanto sila sa Jerusalem. Sa ngalan sang Ginoo sa Jerusalem, kag hindi na sila maglakat suno sa pagkabatinggilan sang ilang tagipusoon. Imagine ang Feast of Tabernacles, 7 ka adlaw hiwaton. Anong ginahimo dito? Tanan nga mga pungsod, mga nason nga magkanto dito, because ang Feast of Tabernacles will be celebrated again in the millennium. For actually, millennium is the 7th day of 7 millenniums or 7,000s. So, tudluan sila. Pagpauli nila, amo na, personal maka-attend ka konbensyon, pagpauli mo ang imo tunabatian sa mga gingamit sa Ginoo nga mga pastors nga mas dagko si ministry, dagko si understanding, imo man kopyahon in your heart by the Holy Ghost, kag itulgo mo sa imong kongregasyon. So, but silingon, mabinipisyuhan ang wala maka-attend, kay may ara nag-attend dito, nga inyo man, Pangulo. Hindi millennium, may mga kings ba ya? Bisan kita, we are rulers with Jesus Christ, pero may aragin mga human kings. Tayo lang kulang ato na i-prove. So, amo na ang benefits kung makanto ka sa Jerusalem. Nawan na kitawag siya City of Truth. Oh. Inang siling bala nga sa itong adlaw, tago ng Jerusalem. Ngalan sang Ginoo. Ano? Kagang sa itong tiyon tago nila ang Jerusalem, ang trono sang Ginoo. Sa English, the throne of the Lord. Kanto ta sa Ezekiel 43:7. Balik ko na ito kayo na. Ezekiel 43:7. Ano itong siling kayo na? Kag nagsilig sa sakon.
Sige na lang. Zechariah chapter 8. Sa amat na nato ni ihatag, hindi tayo pag-ilipod sa bride. Bisa daw sa iya ka, kasi naton, well, I should say, sado ka sensitive, kay delicate nga alagyan, pero kay may propeta nga naghatag sini, pwede nito mahatag with confidence, why tanag, mato-mato. Another prophet, Zechariah, chapter 8. Zechariah, verse 1, chapter 8. Pamatiin nyo ang Bisaya, samtang inabutang pa na ninisi. Kag nag-abot sa akon ang pulong sang Ginoo, siling naman ni Propeta Zacarias, sang mga kasoldadusan nga nagasiling, amoy ini ang ginasiling sang Ginoo sang mga kasoldadusan. Nagakaimon ako sa Sion, Sion ganina, Jerusalem na, sa spiritual bride na. Nagakaimon ako sa Sion, sa dakong kaimon, kag nagkaimon ako sa iya sa dakong kasingkal. 3, amoy ini ang ginasiling sang Ginoo, magabalik ako sa Sion. Dira man siya anay sang una, sang siya nagpakamatay para sa iya katawhan. Di ba? Nagsulod sa Jerusalem, naghinugyaw ang taga-syudad, nagutod sila sa mga palwa sang tanom, kag ilagin wagayway amuna, kag ilang mga kupo, ilagin himo nga daw, anong tawag sila gani ining karpet, para tapakan sang asno nga ginasakyan sang ilahari. Madamo nagkalipay, may iba man nag-despise, naghikay, kagahon man ni, nagsilingan ni Kaginoong Hesus, hambala na imo mag-insutunan lang maghipos. Kaya para sa iba daw, word, pero may iba nga so excited. Kaya may revelation ang iba, ng iba wala. Ang may revelation nga mo ni ang king, prapisina sa Old Testament, your king, O Zion, is coming, na-rejoice sila. Muna ni siya. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, magabalik ako. Muna niya, second coming, magabalik din siya. Kag kumabalik na siya, millennium na sabi the prophet. Ang charge, ginkuha sa chapter 3 ending, pa chapter 4, 1 na. Kag magabalik liwat ang bride, upo na siya bridegroom. Millennium na. So, pwede ko na matumbok mga millennial sitting ining gibasa ko. Amoy lang ginasiling sa Ginoo, magabalik ako sa Sion, kag magapuyo. Wow! Permanency na. Hindi lang duaw. Permanency na ni. And just imagine, 1,000 years, fixed residence. Handumon pa nimo ang mga tipo, kag mga simbolik. Pero, ginapadayon gyapon ang operation sapat. Simbol mo lang na sa old, pero kinalang padayonon, kay isa sa pinakatuyo, mamangkot gid ang kabataan. Ano ni man? Kag para sa kanang dating pertigin eksakto. Kaya ang bata, inquisitive kining bata. Ayawan ka mo kisa maginikanan sa bata inyo kabataan nga, pininyo ginala sa simbahan. Makita sila, communion, mabatian sila sa wali, kag mamangkot sila, minsan sila maharong ko na una, nagasugod sila ka-interest, mamangkot sila. So, hapos na kay itulo nila si Ginoong Hesus. Kaya si Ginoong Hesus, kaupod na naton silang panahon. Amo na siya mga anak, amo na siya, agbot silingon sila. So, ang imo Bible study sila, pating lawiga, pwede mo hakaron, halin pa sa Genesis. Hala, amo na, wow, ka-glorious nga istorya. I don't know, ka-excited ka muna. So, hindi ginatunan na subong, hindi patay oras. Hindi ni pagpugong sa inyo makalihukan sa pangabuhi. No! We are not wasting our time. In fact, we are spending our time in the most fruitful endeavor that man can do. Amen. Hindi ni tinapay nga madugta lamang, kundi tinapay nga mulungtad bisan sa kinabuhing dayon. Dayon ta. Amoy ni ang ginasiling sang Ginoo, magabalik ako sa Sion kag magapuyo sa tunga sa Jerusalem. Kag ang Jerusalem tawgon nga banwasang kamatuoran. Sa kay Jeremias, tawgon ang Jerusalem syudad sang Ginoo, the throne of the Lord, o trono sang Ginoo. Basahon ko na karon ang breaking, o nabasa ko na sa aga. Ini na lang. Jerusalem shall be called a city of truth and the mountain of the Lord. Mountain means kingdom of hosts, the holy mountain. Padayon sa verse 8, nga ang city of truth siya. Mismo dira nga chapter, pwede siya ma-explain.
Pero pwede tayo magbalik sa malayong New Testament. John chapter 14 verse 6. Did not Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Kumo inang truth nagpuyo sa Jerusalem, tawgo nila the city of truth. Ambot kung di na husto, kung di na amo. Kaya ang hari nila, kaya paghari, lambot sa kinaputok-putokan siyang kalibutan, kaya ang bato na naglapdo sa larawan, nangin, bukid kag, napuno niya ang kalibutan. Upod pa sa mga rollers ng mga truthman, mga bride, o knowledges, tudluan ang tanan ng mga mortal people. Hallelujah! Subong ang dagat, nabutas ang tubig, sa tong panahon, but millennium, ang kalibutan, mapuno man sa kahibalo ni Jehovah. Hallelujah! Woo! Ginawalay talaga ni Bro, daan hasta. Di na ito mabatyagan ang nami ang pagbatyag para sila. Ano paginayan ko, mamanifest na. Woo! Sobra-sobra. Hallelujah. Are, may padayunon ko, away pag ang verse 8, no? Kagdalhon ko sila, kag magapuyo sila sa tunga sa Jerusalem, kag sila mangin akon katawhan, kag ako mangin ila Diyos, sa kamaturan kag sa pagkamatan. Ano ba? I will be their God in truth. God in Christ. God is the truth. Christ is the truth. The church is the truth. Amo na gidili sa Diyos ang pagbaton sang binutig. One God in three person is not truth. Amo na da na mo inter ang kabilidhon sa kamatuoran. Ang mga sikway will soon pay for the rejection. Sining nila din sa Revelation 15. Sang sila nagkalamatay, sining, now we see what it is to not to receive the truth. We now stand on your word after we have gone through the tribulation. Truth is important in serving God because God is the God of truth. So Jerusalem at that day will be called the city of truth. It is written. Because the way, the truth, and the light lives in there amongst the people. Napadayunon ko, may aridit, kamatuon na sila katawang sa ubos-ubos. Versikulo 4, sa Sikariahak 8, ha? Amoy ini ang ginasiling sang Ginoo, sang mga kasundadusan. May magapuyo pa. May magapuyo pa. Sa Pastor Bernardo, pilang anak mo, Brad? 8 pa lang. Anong pag-intindi mo sila? Daw may plano pang dugangan? Kay 8 pa man. Pero pagsilin niya, pero ang akong bata nga kamanghuran amo nang magasugid din sa akong finalidad. Omega, last na na. Oh, wala na. So, wala na dugang gali. Kaya tungkol Omega iya gingalan. Omega is the last. Are, may tigulang 4. Amoy na ginasiling sa Ginoo sa mga kasundadusan, may magapuyo pa nga mga tigulang nga lalaki kag mga tigulang nga babae sa mga alagyan sang Jerusalem. Ang tag sa katao may iya nga sungkod sa iya kamot bangod sang katigulangon. 5. Kag ang mga dalan sang banwa mahilob sang kabataan nga lalaki kag babae nga hinampang sa iya mga dalan. So typical sang bata maghampang gid. Amo na kung tinugan mo imong pagkatigulang, punggan mong kabataan sila, happy-happy. Pero kung opdan mo sila, let it go. Ila na edad, kondisyon man ay, para ma-enjoy ka na lang upod sa ila. Hindi ka actually mag-participate what they're doing, kay obra sang bata, lumpat, lokso, hindi mo na kaya, tatay, kaya mo, tuhod, may problema na. But just simply looking at them, rising in joy, doing their thing, malipay ka man. Here's the scripture, ang hinampang, bisan sa millennium. Pero ano yun ang magbasa si Sikariah, millennium sitting mo na? Yes, it is. Jerusalem will be called the city of truth. Tell me in history, halin si Jesus naghalin sa kalibutan, kung Jerusalem wala qualified sing the city of truth. Kabalo ka mo ang Jerusalem, ang Israel, nag-intra man sa beauty contest. Kabalo ka mo sila. Intra ba ang Israel biya sa Miss Universe contest? Pildi sila sa Russia. Bati ko ani ang Russia, hindi mag-intra. Ang ila rason, hindi naman gusto ng amon kababayan, inyo papantihon sa tubangan sang tinausan-tausan ng mga tao. We don't want to let our women be exposed their body before thousands of people.
Later on, dalaman ng Russia. Pati Israel nga, the most religious people in the world, intraman sa beauty pageant nga, magpantin man nagbabra ng mga tao di sa tawag anak ng rampa. Oh, you see that? Pati ilang mga politician, gabinuting man, basta politiko, di ba der, siyempre sila political, siyempre hambal, tapauli kami di halin sa Talisay. So paano siya mo qualify sa City of Truth? Pero sa millennium, ang King of Kings is the King of Truth. Si David is also a truthful person. Ang mga bride na corona si Jesus, born again by the truth or by the word of God. So, qualify na gid siya nga City of Truth. Millennial city, ginasibisan noon muna. Kung teacher ka, amuhon mo na pag-disciple, amen gid ka that kini nga scripture is millennial by sitting. Balik ko dito sa 4. Balik ka ang 4 ka. Thus saith the Lord of hosts, there shall yet old men and old women dwell in the streets of Jerusalem. Ato lang na idrap, makadali ang kabataan na nagahinampang. Ang itong hambal ko gaina, sa millennium ang kabataan, nga ang ilabalay ara sa higad sang dalan, ato sa unan ang temple, sa dalan palang nga daan, maginuyaray na sang sapat, musilingin ang bata, nga halos amo lang makita yan lang, adlaw gabi, ang silang dito, di ba? Sa Ezekiel gaina, ang paghalad, adlaw gabi. Ang manas panahon man ni Solomon, adlaw gabi man hinaray. Normal na ang bata mamangkot, tay. Gaano, din sila makatpano na sila tay. Tiyang yan alis, madugangan pagin nga, pag-amot dira bala, labi na makita ang aso, ginaso. Ano man, may sunog na datay. Alang ikaw nga amay kaara ka nagpuyo sa Jerusalem, nga ka lang. Why kasi manawalaan sa imo na pagkapumuluyo? Muslim ka mga anak, this is a long story to tell. But, okay, could you sit down? Sumunggat may time kita sa kabataan mga apo, magsugid sa duty nga mga Bible character, santo pang panahon. So, isa sa rason nga, sigigin ang animal sacrifices. Baka muling tudlo dito sa mga pumuluyo, santong panahon. Kaya ang mga bata, mamangkot gid, basa tayo na sa Exodus. Oh. Sa tigulang lang ko. May tigulang dali dito sa millennium. Nanang pamangkot na. Isaiah 65:20. O sige, talo. Isaiah 65:20. Perubahan tanan sa kasulatan. Kung ako wala ko'y kasulatan, so, nag-expose lagi ko sa kulingon yun. Sa katalagman. For samtang may Biblia kong basihan, nagyapon ang pagmatngon. Wala pa sa magyapon, pataka lang yapon ka. Kaya ang kasulatan, pwedeng may intellectually, basa nimo ba, tikinanglan sa Holy Ghost, sa iyang kaloy grasya, ang pagka-intindi ginimo sa tinuod nga pag-intindi. Isaiah 65, verse 19. Magkalipay ako sa Jerusalem, kag magkasadya sa akon katawhan. Hindi naging mabatian sa iya ang tingog sang paghibi. Sadtong October 7, nagakinalipay ang mga Israelites, upod man sa ibang man nga mga rasa, nga nag-upod sila dito sa isa ka religious gathering, di ba? Amo man itong pagsulong sa mga Hamas. May ideya ka mo sila, wala ko naging pakamidyor, pero di po ko totally ignorante sila. Amo itong gintunaan sang gira hasta karon, Israelites versus Hamas versus Houthi, tanan-tanan na lang, nagpagan-pagan na lang ang mga isyo. Pero sugod ina, sang ginsalakay sila sang mga Hamas, nagsakay sa mga motorsiklo, the rider in tandem. Oh, naamo na siya. So, nagatalangiso na ang mga ginikanan, radyohanay, teksanay na yun, ginsulo ang affair. May doon ang isa ka murag crusade. Kung ikaw ginikan kabalo kay imo bata nag-attend dito. Unang pamangkot, ano na sa bata ako? Ang iba nagkalamatay kay ara ilalawat niya recover. Ang iba missing kay ginsakay sa mga salakyan sa mga terorista kay ginbihag hasta karon wala ginuli. Amo nang sige ang away kay ipauli ni Netanyahu yan tong gipang hostage. Hindi na matabo ang paghinibi liwat sa pamuluyo sa Jerusalem. Kaya ang Ginoo mga puyo upod sa ila. Ano nga power manghilabot? Kay mag-glorified immortal people,
ang kalabanan nga ara dira sa sulod sang templo. Amen. Katahong. Wala na dito pagtangis. 20. Wala dito sing bata nga nagakabuhi sing pila ka adlaw. O kung tao nga tigulang nga wala makapuno sa iya mga adlaw. Hinayon ka ng verse 20 ha. May tigulang. Ini nga verse nagapakilala. May tigulang dito. Mamangkot ko sa inyo. Ang edad nga 60, tigulang hindi. Strictly speaking, ang 60-year-old na tao, tigulang hindi. Si Banner Martin sa una, moingon ko sa agbulok nga, bisag tigulang na ko, iyagi ko ng support. Di, pastor, may edad lang. Anaw yun niya, pero di ko kanus ang nituhan na mutuon ako, ng gulang na ko. Pero lately lang, sa mga tuwan ni Inday Sharon, di na kabati niya akong support. Ko nga, tigulang na ko. Salamat ko ni Banner, tuting itagaan sa Ginoog multicam. Iyakong sugaton dito sa Santo Rosario. Salamat nga, minus-minus ang kahago sa inyong tigulang nga pastor. Di na ko niya kabati mo supo pa. 69 ako, iya pa kong supohon. Pero ang 71, mas tigulang pag yun. 72, 73, 74, upward. So, gingon din wala na sing bata nga kabuhi sing pila ka adlaw o kung tao nga tigulang nga wala makapuno sang iya mga adlaw. Kining akong 69, pwede paling punan. Did you understand? Pwede paling punan. Pero mag-94 guro, punaan pag yun na. Urang tahirap na nga grasya. O, di ba? Oh. So, si Isaiah nag-isgod nagtigulang. Mauto ang Zechariah 8:5. Sa milenyo may tigulang. May bata man. Di ba ang maong bersikulo, nag-isgod og bata nga magdudua sa kalsada, o nag-isgod og tigulang nga may sungkod. Balik ko na to. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Magabalik ako sa Sion kag magapuyo sa tunga sa Jerusalem. Kag ang Jerusalem tawgon nga banwa sang kamatuoran. Kag ang bukid sang Ginoo sang makasundadusan ang balaan nga bukid. Amo ini ginasiling sang Ginoo sang makasundadusan. May magapuyo pa nga mga tigulang nga lalaki kag mga tigulang nga babae sa alagyan sa Jerusalem. Ang tag sa katawo may iya sungkod sa iya kamot bangod sang katigulangon. Para sa akong clear kayo, nga sa milenyo may mga mortal people. Sa katag may kabataan, din pagkatong kabataan. Si Gia kag si Jaja kag si Jillian din na pagkanto. Balik sa edad ni Lucas. Pagkatigulang na nagpakilala na dito sa millennium, may mga mortal people. Duha lang ang klase sang tao, mortal kag immortal. Binisayon, taong may kamatayon kag taong walay kamatayon. Tira pa nga, immortality cannot grow. Immortality dili kanat. Di na ihatag, ingnon nimong kanat, di ihatag kay ang mabasa, lami kayo, spin imong time sa mensahe ba ay. Makapataas ni kinabuhi. Hallelujah. Salamat Lord. Immortality can't grow. Mahatag na ko mga scriptures para madali ni. Double M na ang immortality can grow. Di ba si Abraham naglakad, si Abraham nagtihol-tihol pa? Nadugay niyang lakad si Abraham, kaagi siya og kuan trailer. Trailer no katong dito ba sa Talisay? Unya ang roida naguba. Picture na siyang pamilya nga naguba. Kaya ang asawa na patay, iyang anak nga 1-year-old pa nga si Sharon namatay. Halimat yun po si Billy Paul, pero at least nadisponihan na buhay si Billy Paul. So, broken-hearted siya. May naig babae dito, tupad sa broken trailer to. Correct me, Barmane, kapalabas lagi ka na, Barmane. Mura trailer ang tawag. Pero na mura
Mura ba ito nagkarwahi ba? Pag agi niya, hinguman ang ba ang katong babae nga mga nasa 16-year-old. Daddy, ano ba? Iya magiging na, hi lady. Ano ba? Medyo polite nga expression sang tao. Hubin ba mo pintaan to? Hi lady. Gibawsan man sa 16-year-old nga, hi daddy. Isa. Day, ako to imong ina ni hi daddy. Yes, daddy. Isa, paano ko ni mo daddy nga murag mamaor man tagyutag edad? Daddy ra ba? Wa ka kailan ako daddy? Wa kay mawag diin ka? Kinsa maday ka din maday ko. Langit ni daddy. Dipikan na sa uban ingon sila, bisyon ko di na bisyon damgo ra na. Damgo ra na. So sige lang atong padayonon. Ingon na siya. Amo pa. Isa ako ni dad. Nalimot ka daddy sa imong doktrina sa immortality of the soul. Mao na ni basahon nato, mao na. Okay, so atong sugdan gyud sa iyang proper beginning. Sige pagyod, jutay pagyod, mababaw pagyod. Nagisgot ang propiedad dili kamatayon. Bisan kung saan natong kaon, piniling pagkaon, matngon sa pagkatulog, matngon sa pag-exercise, tanang yung the best nga paagi pag-maintain og good health, magkatiguang yun ang sangkuan kamatayon. Ayaw na ng aksidente, ayaw na ng balatian, bisan sa pagkatiguang na lang nga malhan kasi imong laway, patay yun ka. Kaya kamatayon, natangdo para sa tao. Hebreos 9:27, ingon nga gitangdo sa matag usa nga mamatay og paghuman ini paghukom. Mao na diha appointment ng kamatayon. It is an appointment that God has made. When you get about that age, there it is. Now come on death, but you cannot think them till I say so. Diyos gyapon magbuot. Knowing this, that in the resurrection there will not be one old person in the resurrection. Markay na manghinigugma. Sa pagkabanhaw, wising may isa nga tigulang. Pero ihata ko na, basinaso na lang, kay kuwang tagtayang. Bulahan yun ang mga pinili sa Diyos. Kay dili biyatanan pagkabanhaw, mubalik sa pagkabata. Ang namatay diha sa pagpakasala, mabanhaw sa lawas nga ilang gigamit sa pagpakasala. Putraon tani kay tahuma, diin ko ni siya gi-search, dito ta sa Talisay, dito sa resort. Sige mo kinalipay, gasuwat ko ana, kay kitara ako sa kuang the table. Ako na irritate kong memory. Muni nga message. Malimot ko ani kay kadaghan kaayo nga atong ginahuna-huna. Ako ning gisuwat. Una na retain ako. So sa pagkabanhaw sa tugingon, walay usa ka tigulang nga tao diha sa pagkabanhaw. Hallelujah. There will not be one cripple comfort in the resurrection. Why bakol? Sa panahon sa pagkabanhaw, walay bakol. Them that was crippled will come forth. Them that was old will come forth. But they will be young. They will be at their best. Little babies that did not get their life lived out will resurrect into a full statue. Ang bata ka mamatay nga, bata, pasuwagin ka, ang ilang kaboy, wagin ka nila enjoy yun nga, badako, bata lagi silang namatay. Nga naman na, nga nausama na. Will resurrect into a full statue. Dakong tao ang mga bata. Kung mga matay dili pagkabanhaw, dagko na ang mga bata. Usay baka fritay na ni. Immortality cannot grow. Agligid ko ni ana. Mauna ingon si Abraham, ang Diyos o magdugang sa siyang kaalam, di siya Diyos. Because He grew in wisdom. Kina nga growth di lang physical. Di ba the Bible said sa Lucas 2 chapter 52 ba? And Jesus increased in wisdom and stature and was sa yung continuation dito. Og nahimutan and found favor with God and men. So ang pagtubo hindi lang di ay sa physical, pati sa kinaadman. Dili na lang sa natural kaya ang pagkatigaw ang iskutan dili sa atong itunan karon, pagkatigaw ang sa lawas. Kaya ang bata, di ba na magsungkod? Ang pagsungkod, kinaya sa mga tigulang. Unya, antes nagsungkod, di ka na sa pagkabata. Mauna ang mortal sa millennium, di grow. Una, may mortal yun, kaya nung nag-ingon man si Karya nga, o si Isikil pag yun, may mga tigulang pa dito. Galing lang puno sa mga adlaw. Sa ito dito, makabot dito mga
500, 600, 800, millennium God. Di ba sa kalibo? Ang bata dito mamatay, 100. Sa millennium, ang mamatay dito, ang bata, ang edad 100. Diri 100 na. Bantuto, halos-halos nga ko katapos akong 60. Oh. Pero sa millennium, ang bata mamatay, masahon na karon 100. So ang tigulang dito, tag 800. Balik na, amat-amat na balik sa eternity. Kaya sa Genesis, so pamahog ang tao, ang pinakatigulang 969. Sinito sila. Oh. Mauna dito ang mga tigulang. So sa millennium, ang 600, pwede pa na dugangan. Pero diri ang dugangan pa rin ako, pwede pa rin. Oh, pwede pa, oy. Pero mag-80, mag-90 ka diri, dugangan pa. Pahirap na sa natungdan, pahirap na sa tagbalay. Pero sa millennium, ang 500, kayang-kaya, likod pa kayo na. Bisag dugangan pa another 100, 600, layo pa ang limit, 1,000 God. Makita ninyo ang beauty? Oh, pagkanindot. Okay, anto na Isaiah 65. Balik ko dito, kawat ito na mabasa ganina. Wat ito mahurot. Verse 20. Wala na dito, di na dire. Wa gingon wala na dire. Wala na dito sing bata nga nagakabuhi sing pila ka adlaw. O kung tao nga tigulang nga wala makapuno sang iya mga adlaw. Kay ang bata mapatay sang isa kagatos ka tuig. O, hara na. Kabalo ka mura, mga utod nga sa millennium. Ang mapatay dito nga iya edad 100 years, ginkabig nga bata. Kabalo ka mo nga 10% pa lang ang iya nakabuhi sa limit sang Diyos sa mga tao dito. Kung mag-obedient ka lang, you have to live up to 1,000 years until ang general resurrection. Amen. Subong hindi ko mahatag ang tanan ng mechanics. Paano mapatay ang tao dito, Brad? Abi ko ang mapatay dito. Inang dili mo celebrate sa Feast of Tabernacles. Masahod ko pala ko ron. Abi na ko ba 45 minutes dismiss na ta. Pero kay ibo-bo ko mong gunigod. Muna nga, balunan ninyo ni. So, ari na din mabasa na nga ang bata dito, mapatay 100 years. Simply because, ang potensyal taninimo nga makabuhi until pag-resurrection for final judgment is 1,000 years. Di ba? Murag open na for everybody. Come out and live in this kingdom. But be subject to the ruling of this kingdom. Kag di mo sunod, wa din dire. May inalto ka ng murag actually compromise. Masyon ako sa limit. Dili ba panugutan ba? Disobedience will not be dili tugtan diri. Pwede lang edad pagkang 50, okay pa na magpasaway ka 60, 70, pasaway ka gyapon 90, 99, delikado na, hindi gyapon ka mapasakop. Pag abot mo 100, pasaway gyapon ka. Expression ba? Patay ka na. Kaya naghisgot diri kamatayon at the age of 100 years. Ang imong edad, sama kapag bata, sama ka nagbata ditong panahon na. Ang mga tigulang dito, tag 600, 700, mabalik na itong idini condition. Mauna ng picture sa millennium. May idea na tanong, ang bride, immortal cannot grow. Atong gibasa, pagbangon sa mga bata nato, kung sila para sa nasa lamsong of life, parehas ang edad, libil. Pagitaan ninyo na, o may mga table mo, mga sister ha, nanghatag si Jeremiah biya, puros may mga table mo. I-print ninyo immortality, ihatag ng tanan ni Barbanam. O kana nagsukad sa experiensya, kang Sharon. Daddy, immortality is what you preach down there. We are now in that place. So, damgo na about the millennium. Dili gina actualmente millennium to. Wala pa yung millennium. It was just a word of knowledge imparted to Barbanam through a dream.
I think that's the way how to say it. Di ka itudlo gini mo nga milenyo ko na to, vision to. Kung nagbasa ka dito, vision, dream to. That was one way of God of comforting his wearied prophets. Kasi bago lang namatay si Hope, bago lang namatay si Sharon, na insigida daw apay bulan, iyan ang nadamguhan. So, ipadanggo siya sa status sa millennium. Si Sharon dito sa millennium, muna to iyang edad. So, kinsa naman yan mga bata, o di man ng mga churches, ilan na mabasahan, malitay sila. Ha? Ikita, exciting kayo, no? Akong bata, wala ko makita yung dalaga dire. O sa kahit sora niya dito, no? Si Badmuming, muna maghikong na sora, pagkamatay ni Sharon. Sharon, punto namatay niyang bata. Kaysa kadumdum, bulagis tog buhok tog bata to, gwapa pa to kay Elizabeth. Tara mga bata, Badmuming babae, mas gwapa tog na dalaga to. O, mura na mamuhi si Badmuming sa lumboy, isaka siya, mamuhi siya. Ingon siya. Tarong mali kong gibuhat. Pati na kung to, suwala, Pastor, bakit yung maghikog ko? Wa pa siya idiyaan to, pa siya kamatian eh. Isa tuwa mo to, kung luwas man to, kung sala, gamay pa man to. Eksakto nga pa una-una. Pero og nadugangan pag isa ini malipay bigis siya dito ikita ni si Sharon dalaga na. Unya namatya kang amahan ni tiguang na kay dito. Si Papa dito dili na to inadto, dili na to yangob. Wa na to postiso. Hubin pod parehas ng edad. Wala na ako mahita mo na siya nga quotation. Parehas ng edad. Because immortality cannot grow. Simple lang. Kung ang bata, namatay ang bata, abanhang bata. Okay, try to use your logical mind. I-analyze ko na. Kaya wa na may scripture na pratita na. Pag-ingon niya nga, immortality cannot grow. Wa siya mahatag ko scriptures. Pero kung na ng tino nga paminsar ba, ng sharp nga pag, wa ni mo gi-philosophize ha, wa ni mo gi-philosophize ang word man ang philosophize. Oh, eksakto yun, immortality cannot grow. Ang bata, pagkamatay, ang bata siya dito, normal ang bata mo tubo. Di ba? Bata ko, asa mabigo ng bata. Bumalik pagkakamahan to, bumalik pagka-sperm cell, balik egg cell. Di na na. Regression na. Progression. Ang plano sa Diyos is always progressing. So, dili na ang bata dito mo tubo. Therefore, ang bata, o part siya sa nauna sa Diyos, ang kong kinabihing lison lang itong karoon, paano nga naman, hindi so siya nitong pagka-resurrection. Ay na katingala, pagbuot sa Diyos, tawata na lang. So, diha ko ma-pick up nga dito sa pagkamanhaw, way tigulang, way bakol, tanan yun, ayon sa pagtugan niya kang Adan. Matured, unya, perfect and existence. Way dipikto sa lawas, way dipikto bisan siyang relation with God. Di mahadlok kung doolon sa Diyos. Sa bagay, malipay siya that His Father Creator is coming towards Him. Wala na. Ato pa niyo, no? Kay ang bata mapatay nga isa kagatos katuig. Kag ang makasasala nga isa kagatos katuig, mangin pinakamalaot. Tanawa na, di ba ang bata nga napatay 100 years, mura siya dili actually gi-equate, kundi mura tandi siya sa tinunglo nga mamatay nga makasala. Oh, there shall be no more days an infant of days, nor an old man that hath not filled his days, for the child shall die 100 years old. But the sinner, being 100 years old, shall be accursed. So, imo makita diha nga ang bata nga napatay nga ang edad 100 ginkabing nga bata, kag ang sinner po mapatay 100 years old gihapon. But silingon, ang sinner pwedeng mapatay sa may mapatay dito, sinner. Ihata ko lang sa inyo ang sunod sila. Ano ang rason na patay? Disobedience. Katapusan, arita Sikaria. Manindog kita mga utod. Sikaria 12, taas-taas nga reading, busa patidogon tiyan lang mo. Daghan pa ng mga reference. Importante, magod scripture, magod pa. Kaysa kaso, sa tubangan sa huwes, imong dipinsahan ang imuhang kliyente, hilakan nimo, salibay kasi mong sipon, salibay kasi mong luha, di yung kakapadaog sa kaso, sa imuhang kliyente, o wa ka isayad nga lay, wa ka isayad nga law, criminal law, di yung kakapadaog. Muna isulti Barbanham. Maupod sa Biblia, isang muhilak pa ka sa imong topic itudlo, pagpakita, tinuod yun, emosyon tanan, wa magagasayad o scripture, di ka makapadaog sa imuhang kaso. So I'm citing scripture to let you know that in the millennium there will be death, and there will be people, old, children playing in the streets,
Tungkol ka doon na may mga tao, gibasa na to kang Isaiah. Chapter 14. Verse 2. Kay tipunon ko ang tanan nga pungsod sa inaway batok sa Jerusalem. Kag ang banwa agawon, kag ang mga balay atihon, kag ang mga babae lutuson. Kabalo ka mo pagsulong sa mga Hamas at October 7, iban nga babae ilang gipang logos. Oh, kabasa ka mo siya na? Kay I believe, mas palabasa ka mo sa akon sa cellphone. Kay hindi ko laban gaspin, kabasa mo, galanto, para hindi man ko mag-appear lang, ignorante man bala. Pero I spend most of my time, so much message and quotation. Magipang logos, ang iban gipang patay. Kabataan, pag-undan ulo, grabe itong himo sa mga Hamas sa October 7. Oh, amon, masulit naman Atihon, ang mababae lugoson, ang katunga sang banwa, magakadto sa kabihagan, kag ang salin sa katawan, hindi pagpangason sa banwa. Ang iban katudlo po way gibuhi. Mga extreme bala. Pero may aragin mabilin, hindi maubos patay. Niyan magagwa ang Ginoo, kag magpakig-away batok, sadtong mga pungsod, subong sang pag-away niya sa adlaw sang inaway. Lokso kita. Sa sadtong adlaw, wala na sing kapawa ang mga masiga mapalong, kundi ini mangin isa ka adlaw, nga nakilala sang Ginoo, hindi adlaw kag hindi gabi, kaysa kagabihon, may kapawa, amo naging basa permanent dito sa Biyernes. Sa sadtong adlaw, ang mga tubig nga buhi, magagwa kay Jerusalem. Holy Ghost na. Para na sa 144,000. Ang katunga nila na yun sa dagat nga nasidlangan, kakatunga nila na yun sa dagat nga nakatundan. Ini magapadayon sa tingadlaw kag sa tingtulugnaw. 9. Millennium gini. Ang Ginoo manginhari sa bugos nga duta. Di ba millennium na? Sa sadtong adlaw ang Ginoo mangin isa, kagayangalan isa. Jesus. Ang bugos nga duta himuon nga kaangay sa Araba, kutob sa Giba, tubtob sa Rimon, sa bagatan sa Jerusalem, apang pataason gisya kag magapuyo sa iya, kutob sa Benjamin, tubtob sa duog sa naunang gawang, tubtob sa gawang, sa naunang gawang. Okay, versikulo 12. Kag mangin amo ini ang kalalatan nga isakit sang Ginoo sa tanan nga mga katawhan nga nagpakig-away sa Jerusalem. Ang ila unod mahaga samtang nagatindog sila. Ila mga mata mahaga sa ila buho, kag ila mga dila mahaga sa ila mga baba. Kag sa sadtong adlaw ang dakong kagahod gikan sa Ginoo mangin sa tunga nila, kag magakapyot ang sa kakamot sang isikataw. Ini nga expression balano, magakapyot sa isikataw, magunay sila. Mag-inunayay sila. Kung di naiya sa Diyos, paano matabo? Imo po ng soldado, unayon ni magpatay, unayon ni magtiro. Kung lang yun mag-imo sila, kaya. Busa di gid pwede, absolute ni di gid ng Israel mapildi sa inaway. Kay pwede himuon ini nga bisan sila mismo mag-unay. Israel ang kontra niya, sila magpinatsyanay. Natabo na sang una, kagari prapisin na naman, in the days of Sikaraya. Okay, padayon. Bisan ang Hudaman mag-aaway sa Jerusalem, kag ang manggad sang tanan nga pungsod sa paglibot, tipunon, sing tingob, ang bulawan, ang pila, kag ang panapton sa dakong kabugana. Kag amuman ang kalalatan sang kabayo, sang mula, sang kamilyo, sang asno, sang kidigira, aeroplano, bisan anong tanan nilang gamiton, pwede na laglagon sang Diyos. Kag sa tanan nga kasapatan, nga mangin dito, sa tadtong mga dulugan, subong sadtong kalalatan. Are, paminawa ang 16. Niyan, ang tagsa-tagsa nga nabilin. May nabilin, lagi para sa iban nga taga-misis man, obos patay, way bilin. Nga masulat man, may aragin man mabilin. Niyan, ang tagsa-tagsa nga nabilin sa tanan nga pungsod. Sa panahon ni Papa Felipe, may ara, puwersa ginatawag. USAPI. Ang USAPI, pinalipot sa United States Armed Forces in the Far East. Karon kay samtang may gira sa Pilipinas, may gira po sa Korea. Nagpadala po ang Pilipinas ang bulig soldado, ang tawag, PIPTOK.
ang PIPTOC, Philippine Armed Forces to Korea or something like that. Kay guot po sa Amerikan tabangan ang Korea. Kulang soldado, hingkuhang mga Pilipino ang tawag PIPTOC. So sa gira sa Jerusalem, halos na ng mga pungsyon nga kalyado sa kontra sa Jerusalem, mangayog tabang. So ng Pilipinas, o si Marcos, kanilabing panahon na, mapala si BBM. Loy lang itong ipanahan dito. Kay babasa nila unsay metabo nila. Puniman tanan Pilipino, wato dito, may mabilin mang yun. Ang wato dito, wagi survivor. Pero Pilipino istoryahan, may survivor, kaya dito ng Pilipino manganto. O, ibutan diyan tanang mga nationality, naagi representative ngadto. Pero may mabilin, mo nang istoryahan. Niyan ang tasatag sa nga nabilin, sang tanan nga pungsod nga nag-abot. Batok Jerusalem, ari na, magataklad tuig-tuig sa pagsimba sang hari ang Ginoo sang kasundalusan, sa paghiwat sang pista sang kayang-kayang. Amo na sa milenyum may pista sa Jerusalem, ang Feast of Tabernacles. O kamo naghago na ni ana, gi-practice na sa Old Testament, mga Old Testament feast na mga pista nang ginaselebrate sa una sa Old Testament. Solito na sa milenyum, si Ginoong Hesus na ana sa Jerusalem, ang bride na sa Jerusalem. Susadya kayo ang Jerusalem. Ang mga halad, sige, memorial. Wala na efficacy, di na makatangtang sa sala. Kaya ang makatangtang sa sala, kauban na nato. Abot o usap pa yun ka ang gospel sa milenyum, but at least ka na, clear yun ko niya na, nga mahitabo, gina. What I wanted to repent and be baptized, in the name of that glorified Son of God. Wa na dito. At least na si Jesus in person, doon ay sacrifices, memorial, sa nangitabo sa una, anong doon ay mangutana, imo dahil silang sugiran. We back sa Genesis, maura na, Book of Exodus, Book of Leviticus, hangtod mo sangko, niyan ang tungura, itudlo mo si Jesus. Namaw na siya anak. Kanagtawhan na, taas kay istorya anak. Hallelujah! Niyan na miron! Ako, saan ako ka? Saksi niya na kay sa una, sa dito mabis kalibutan. Oh, as you see our, mabir, atong color niya nabi, kaya pa dito sa, pagkabanhaw, ang Pilipino, mahimong Amerikano? Hello? Urang kuha na na yung mga doktrinahan, no? Di ko mo to ang Pilipino pagkabanhaw, mahimong na siyang American looking. Gani sa gano variety. So, bingon na to, o may toto pa ditong, gamito mo ng termino toto, to. Sa una ba, dito may kalibutan. Pilipino, may gihimo ni Jehovah. So lagi tuluan mo dito, parte ini istoryaha. Kada mga halad, ay mo nang isugid. Pero kada tanan, siya na. Itulo mo kang Jesus. Huwag nindota. Gamay pa lang ng istorya, excited na karon. Hallelujah! So, 7 na kaadlaw dito hiwaton sa Jerusalem. Puros dito, Bible study, kung nanaon man nato ang gospel dito, why limit? Fullness from Genesis up to that moment of time in the millennium. Maunag yun na, kanindot, no? Pero napag yung mga gahig ulo. Masalo ko sa inyo, mga gahig ulo. Niyan ang tagsa-tagsa nga nabilin sa tanan nga pungsod nga nag-abot batok Jerusalem. Magataklad tuig-tuig sa pagsimba sang hari, ang Ginoo sang makasuldadusan, kag sa paghiwat sang pista sang kayang-kayang. 17, tanawa maghayag ulo, kag kun ang bisan sino sang tanan sang panimalay, sang duta nga wala nagataklad sa Jerusalem, sa pagsimba sang hari, ang Ginoo sang kasuldadusan, walay matupa nga ulan sa ila. Kini di ay pag-holdback sa ulan, no? Some sort, di na sa reminder sa tao nga naamog-gihimo nga mga pagpakasala batok kag Diyos sa kinaiyahan. Because God has the control over nature. Pwede siya magpadalog ulan, pwede niyang i-hold back ang ulan. Ang mga nasod sa itong panahon, hindi mo kanto si Jerusalem para magsimba, hindi padalan ulan ilang lugar. Kaya kung namin siya, basi penalty ni sa Diyos. Wa na maguntrabahan sa Jerusalem para manimbagod. O, di ba muna ilan example na ito, no? Doon ang simbahan, may salakyan pa ta, late pa, o kung absent pa. Ano na siya, reminder na siya. Mauni siya, simple na kayo. So, walay ulan ipadala. Padayon,
Kagkon ang paniwalay sa Ehipto. Pagbasa na ko ni ini sa una dito sa ministers meeting ka Brother Nobi, ingos magtutok itogo. Gabasa na ka Brother Gayom ko mo. Grabe no. Ang Egypt, kabalo ka mong Egypt, Israel, pating lapita siya na. Ang Egypt, ang Israel, lapita ila na. Di ba, halil ang Israel sa Egypt, ginsakop? Di gilakad mo lang nila at pagkados kanaan? So may Red Sea, gipihak. At least, lakaw lang. So sa millennium, sila unday-unang moabot sa service. Kaya dool man lang. O diin pa to ang dool, amo pang tamaran. Di lang lit, di yun mo simba. Oh, lami kayo ni. Kagkon ang panimalay sa Ehipto, hindi magtaklad, kag hindi magkare, hindi man ini magtupa sa ila. Ano? Ang ulan. May kalalataan nga isakit ang Ginoo sa mga pungsod nga wala nagataklad sa paghiwat sang pista sang mga kayang-kayang. Ini mangin silot sa Ehipto. Kag silot sa tanan nga pungsod nga wala magtaklad sa paghiwat sang pista sa mga kayang-kayang. Ay ni tinaron na konsulti ha. Usay kining ulan baya, tayo ni natural nga ulan. Pag di ihatag silot, kining blessing, in any some sort, usahay ka na di ihatag, murag silot, usahay po murag po, reminder lang. Pero ihatag, naagya po'y delikado. Kay kini pong matama na po sa blessing, ang ipunayan na pong tanaw o enjoy, ang blessing, dili ang nag-bless. Nakita ninyo? O giblisingan ta, di mo na itong pasalamatan ang nag-bless. Kay basi unya, ang punayan na pong tanaw ang blessing. Unya, ang nag-bless, nalimuta. Amen. Sabi kayo ni Sikaria 12. Yutay na lang yun. Ini mangin silot sa Ehipto kag silot sa tanan nga pungsod nga wala magtaklad sa paghiwat sang pista sa makayang-kayang. Panahon ni sa millennium ha. The millennium is keep on doing this circuit of activity. Pag-abot sa Feast of Tabernacles, tanang mga tao sa tanang kapungsuran, gisugo sila sa pagtaklad. Pastor, millennium naman, wala na may salakyan. O saan ito pag-ato dito? Paitag nilakta na ilayo aoy. Naihata ko na ng script nyo dito ng swift animals. Swift. O sa may swift, di ba English na sa fast? Uy, ba na kaya na punta camel ani Pastor? Ako na naman. Wala man ko kasakit camel sa mahog ko. Oh. Ang Diyos mo hata ka na. Basta maula na ang nasulat, swift animals. Kabayo baka diha, mula baka, travel ka pa ingon ganito. Karaban. Naanan mo ko sa motor ko, naanan mo ko ng mga salakyan ko, mga badya. Una. Iya na sa tao, pero sa millennium, iya sa Diyos ang tanang mga kahayupan. Oh. Di na problema, basta may yun siya pangari mo. Siya na yung mo supply. Excitement kayo ng millennium, no? Sa mga tuta. Aray. 20. Sa satong adlaw sa mga kiling-kiling sang mga kabayo. Nanang kabayo, gibensyon na. May balaan sa Ginoo. Kag ang mga kulon sa balay sa Ginoo mangin kaangay sa mga yahong sa tubangan sang halaran. Kag ang tag sa kulon sa Jerusalem kag Sauda mangin balaan sa Ginoo sang mga kasulod. Agod nga ang tanan nga nagahalad, magakari kag magakuha sang ila kag lagaan sila. Kag sa satong adlaw wala na siyang kinaanhon sa balay sa Ginoo sa mga kasundadusan. Kaya solito na to, o makatuon man tayo, pati sa millennium, unya, itugot paagi sa clarity, sa little scripture, sama sa tigulang o bata. Makatudlog yun ko sa millennium, may tigulang, may bata. Kaya sa millennium, may mortal, may immortal. Di ganin mo na ibutang, wala problema sa ako. Imo man ang, o dili, ikalipay. Imo naman ako, malipay man ko, kaya nagtuo man ko ni anak. But, we must also be careful. Matngon puta, lest we go beyond what is allowed of God to be unfolded. Diyan ako kutob. All there is still some sort like an unknown language katong gikot per mani. Nagay daghan nga murag di pa mahibawaan nga sinultihan. Perhaps nasa written word di pa masabtan. Pero pag-ingon ni si kaniya nga dito may mga bata magluwas na plinsyadalan. Di mo pag-ingon na nasig. Nakini mga bata lagi magduwa gyud na. Hello mga bata. Magduwa gini mga bata. Oh, nya magtigo lang, magsungkod yun na. Ingon si Desaran ako. Dali. Sungkod. Kung ano man, hadlok mo sig
May hala, ang amahan nila sa aron tiguang na yun. O, papunta kayo dyan, lahat kayo, papunta kayo dito. Wa mo'y kantuan, di mo balis pagkabata, pagkatiguang yun mo. So I'm not ashamed to bear a cane. I don't want ashamed to be pictured nga usan ng kangipon. Hindi haman tanan padong. Ako, mas doon akong paingon sa pagkabata, kamulayo pa. Amen. So, are you glad sa itong itunan? Tanaw na may Brandilio ganina. Kung tanaw na ito sa guwa, daghan imo makita mo yung kamurag. Pildi may anida, napuntusan mi siyawa na, away! Bisag o sa kapuwin, way puwin ang yawa. Madunduman ginakopin yung sulti Nurham. Ang mahimo sa yawa, hantod na gyud sa lumnganan. Hantod na gyud sa lumnganan. Pag-abot diha, wa na say mahimo pa, sunod diha. Diha na sa kutob sa kamatayon. Period ng yawa. He has nothing to do beyond the grave. But our God is still at work even at the grave and beyond the grave. Madunduman ako itong kanta sa una, mahilag yung ko magkanta si Brother Egypt. Amot, huwag napay makadundong ka na ngayon nga. A shadow of, may anay part ngayon, a shadow of the tomb. There's no shadow of the tomb. Wala ko no'y anino sa lugnanan. Ang ipasabot niya na, nga kanang pansyon. Kaya kung lugnanan ngayon, di man na mukas og shadow. Pero pansyon, mukas ng shadow. Matando magyug ko. Na dito wala na ko no'y anino, bisan pa man sa lugnanan. Ha? Sure ka nga nakanta? Unsa to siya? Nanangari ko doon. Sa ito only believe. Kantahon na to. Shadow kasi so, mga hinigugma, iya-iyata ninigsagod sa pulong sa Diyos gihatag nato. Ako, tigulang na ko, honestly, og sa ko lang tawhan nung una-una, sa kawahin makaingon ko muragwa, kung magtuo kaniyan, tumabot pa ko ng idara. Kaysa una, magtanaw ko palibot, nagakamatay ang akong mga kaila. Taga-duol man o taga-layo, suod man akong dili, nagakamatay, nga badanon. Uban balatian, uban bayulinte, dagmal sa isang katao. May dagmal ka na bang, kastiguhon ka, bunon ka, kusilon ka. Ang uban balatian, kayo may pili ng balatian. Ang punto ko, nagakamatay, nga pag itong ikamatay, taas pa unta ang panahon nga ikabuhi. Kanya naapon, bisag taas man, subog yung punghunaon nga naman, gikabuhi lang yun nila sa ilang kagulingon ng ilang kinabuhi. Lahi ta, nagkabuhi ta ron diha sa Ginoo, nangalagad ta. Atong gialagad ang Diyos, atong gitunan iyang pulong, atong gipalangga iyang pulong, atong gisagop. Mao nga kini, gitawag buhing paglaom. Kaya ang Diyos ang nagsaad, tumanon gid sa Diyos. Di ba o sa sige gusto Ginoong Hesus? Siya nga musalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya pag-usab. Ang tanan ng ito giyan samahan kanako, walay mawala bisan ko sa kung dili ka sila manahon ako, bisan pa sa ulahing mga adlaw. Hallelujah! So, usbon ako, naana natin sa tagsa ang pagsagod ni ini. So, ano na pa ako kay rasyon nga ako maninghuha giyong mabuhi. Tawhanong pagkasulti. Kaya bisan ang Diyos nagsaad man siya may nakapot sa kinabuhi, pero may parta, di tamingon kay ang Diyos di naglata na itong kinabuhi, wap pag iniusa ka adlaw misugod. Pasagan na lang ta. Ingon ang Ephesians, walay tao nga wala mahigugma siyang kaguling kundi nga nourish it and cherish it. Busan higugma sa asawa, higugma sa iyang kagalingon, kaya ang asawa part sa imong lawas. O walay tao nga wala mahigugma siyang kagulingon. Buting na may parta. Pero ang laban, diyon nga nagtipig nato nga nung buhi niya punta is the God who has the purpose of our existence. Asa na ito naman? Nagikantag yan nga. Sa tuan yung kanta. Actually, murag dili na siya only believe. Kaya kanta ni Brother Egypt. Sige, okay na lang, okay. Kaya kantahon tayo ni Migson, there's no disappointment in heaven.
There's no disappointment in heaven, no weariness, sorrow, or pain, no hearts that are bleeding and broken, no song with a minor refrain. The clouds of our earthly horizon will never appear in the sky, for all will be sunshine and gladness, with never a song nor a cry. Wala'y pagbako, I'm bound for that beautiful city. My Lord has prepared for His own, where all the redeemed of ages sing glory around the world. Jesus is sitting on the throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glory I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in the beautiful city of God. Never The tornado, no funerals rain in the sky, with all the hillsides of glory, for that we shall never more die. We all will be up there That's it. Immortality cannot grow. transformed In a moment of time, immortal will stand in His likeness. The stars and the sun to outshine. I'm bound for that beautiful city. My Lord has prepared for His own, where all the redeemed of ages sing glory around the white throne. Sometimes I go homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be. Let us sing our sing in the beautiful city of God. Natunduman ko gali sa kung naging kanta naman ang kantahon kung sige ko nga no Shadow of the Tomb pag kapatay ni Junior Escamos. Hindi ka to po na kung dahil kami to ni Nunoy Abraham nag-amba ara na nga lyrics. Okay na lang pero I think ako na o sisaon kung ano ang kanta. Okay, so sa atong kanta din butang kayo na nga immortal will be in His likeness. Kay mag-glorify man ta. Someday I'll hear the angels singing. You say di ko malipat. Beyond. Saka jutay isa ka chord. Isa ka chord. Someday I'll hear the angels singing beyond the shadows of the tomb. Millennium na. And all the bells of heaven ringing. Woo! Woo! Abot na kita! Nag-abot kita! Beyond of mortal king. Thank you, Jesus! You be the
price of death, Lord. Hallelujah. The wheels of mortal life shall all stand still. And on Zion's hill. Someday my labors will be. Wala tagtuon, wala na. And all is broken ties being mended. Isugton ang tanang putol. I shall and we wow! Beyond the risk of mortal care, someday God only knows. It's there, it's just something. Oh well, a mortal life shall all stand still. I shall go to it on Zion. Dasod sina. Shall dawn woo! Hallelujah! Someday beyond the reach of mortal care, someday God only knows just where or when the wheels of mortal life shall all stand still, and I shall go to dwell on Zion's hill. I've reached the land of corn and wine, and all its riches freely mine. Here shines and then one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on thy highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my haven, my home forever. I call the MC to come forward and take over. Look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have been my home forevermore. Yes, amen. Salamat, sining hapon. Labless mo sa mensahe. Amen. Ng aton pangalagad, hindi na sayang. Sige. Salamat sa mga informasyon sa Millennium. Tapos kita ma-rapture, balik kita for Millennium.
Amen? Sino magluya sa mga utod? Pinakalako nga promise, wala na, ang kalibutan di ko mag-promise sa mga utod, pero ang ating Ginoo, gi-promise kaghumanan ninyo tanan mga utod. Kita ang mga, amen, makapanunod ng saad sa Diyos. Yes, mga utod, I challenge you, I encourage you, di kita magluya. Habang may buhay, habang kaya, amen, alagdon ang Diyos. Amen? Kanina sa Brother Lilius lang siya, kung tani siya lang, gusto din niya magpuli, pero sa way tamihimo, kaya hindi pang Ginoo gusto. Mula, ang batyagon sa tao, basta may batyagon ka, gusto ka lang puli, pero hindi kita kauna sa Ginoo, hulaton tang iya panahon. Ihatag sa aton. Amen? Ang tanan sing hapon, mali pa yun? Amen. So, para sa pag-close formal, awit nun na natin siyang awit nga, Guro, kumpos ni Brother Fred Titogo, magmali pa yun dialan sa Ginoo. Ikaw ay akin at ako sa iyo. Okay? Mabudyo tayo. Okay? Magmalipayon dihalang sa Ginoo kay giluwas ako sa akong kasalanan karon nabago na ang akong kinabuhi. Nagmalipayon ako diha lang sa Ginoo. Imog yun ako Ginoong Jesu-Kristo, og ako usab ikaw hangtod sa kahangturan. May bulan nga paglaom ang mga Kristohanon sa milenyong padayon. Yes? Amen? Makita ta sa ganyom, mga kauturan. Kasi nga po, sa pag-close formal sa itong panimbahon, ayon tang aton isa kautod, Brother Manny, sa pag-close formal sa itong tipon sing hapon. Salamat sa Diyos! Amen? God is good all the time sa aton. Rich, Brother Manny. Dako kitang tanan, mga kauturan. Ginoo, may dako kay kami nga rason, Lord, nga magkalipay sa among pagpangalagad sa imo, Ginoo. Kay napunan kami sa mga saad nga langit nun, Lord. Nga malipat kami, Ginoo. Ngayari pa kami sa sining lawas ng himalatyon. O God, kay labaw pa kadako ang imo mga saad para kanamo, Ginoo. Gani, salamatan ni makanamo ikaw, Ginoo, sa sininga kahaponon. O God, nga ang amon, Lord, o God, ginapamatian, nagagikan gyud sa imong pulong nga wala, Ginoo Diyos, o God, nga pagka dili gyud mawala, Ginoo. O dako ina, Ginoo Diyos, nga pamalandungan namo sa among pagpangalagad. Human gihatag nimo ang mga kaahibalo, pinadayag sa among panahon. Lord, ang pagpahayag mo gikan pa man sa pagtukod nimo sa kalibutan, bisan nabalik dito si imong hunahuna. Lord, o God, ani anak kami usab, Ginoo, ginatudluan sa iyong mga pulong sa mga butang nga mag-aabot. Human ining among pagpangalagad sa among physical, mortal nga lawas nga magakadto kami, Ginoo, sinang millennial reign of Jesus Christ. Kuyog kami, Ginoo. Nya nangayan kami magkalipay. Kag-isipon, Lord, ang mga butang mag-abot sa among kabuhi. Naana ini, Ginoo, sa imong mga kamot o plano, Ginoo. So dalayaw ni ikaw, Ginoo. Nikilig na kami, Lord, o God, angay pa nga magkabalaka sa unahan, Lord. Nagibalo kami, Ginoo, nga ikaw may nagugunit sa among kinabuhi. Lord, we know who holds tomorrow. Ni Ginoo Diyos, magusina lang pagtinlo na lang kami sa among ang kinabuhi at law-adlaw.
Umuhangan kami sa langit. Maingon kami, Amahan, talupang di kami Ginoo. Ang among handumaman. Nga ikaw, Lord, mapahamuot na mo sa nabiling nga panahon sa among kinabuhi, Lord. Baylo sa sining mga langit nun nga mga kapahayagan, mga pulong mo, Lord, nga dili gani ikatandi sa nun sa ngabutan ng kalibutan na. Matuod yun, gaingon, Ginoo ni Propeta Job. Kaya akong gi-estimar, Ginoo, ang imong pulong, labaw pagani sa among kalanon. Pero I esteem your word, Lord, more than my necessary met. So, Father God, bless ang aming kauturan. Ang padayon, Lord, nga niyan ni kapunon. Nga takop kami sa imong serbisyo, Ginoo. Nga dala amay kalipay. Nga padayon kami ni mo, Lord, gitagad, gipakaon sa imong mga pulong. Aron, Lord, among kinabuhi, mayara ikaw bugos nga pag gahom, Ginoo. You might have complete preeminence to our life, Lord. Because we know, Lord, you will. Naibaluan namon ang imong plano sa among kabuhi. Lord, so ihalan namon ini tanan sa imo, Ginoo. Is pagtakop, O Lord, may pinanginan mo tagsatag sa mga pauli, Lord, sa Bacolod, Tubuso, sa paspalibot siya amon banwa, sa amon syudad, langini ang mga nailik ng bagong mga officers sa sining tuig 2025, umalin sa amon mahal nga pastor, pakadto sa pinaka tapusan nga ginpili mo, Ginoo, ginpili sa mga kauturan nga maging officers sa amon local church. Samtang kami, Lord, padayon nga naga hulat sa imo nga pagkari, agud kuhaon imo kami, Amay. Ngayon, kinadayaw namon ikaw, Lord, magupod man sa amon pag-ampo ginusning kapunon, mag-aambit kami sa napreparar nga jutay nga mga kalanon para sa amon physical nga lawas, ang amon pag-ampo, Ginoo, pakamiwa ini nga mga pagkaon, Lord. Tapos kami nag-aambit sa espirituhanon nga mga pagkaon, o Ginoo, mag-aambit kami sa naturang pagkaon nga naaman, may panangini ang tagsatag sa mag-aambit, Ginoo. Kabay, Lord, ang imog, Espiritu, Lord, padayon, Lord, magagahom sa amon kabuhi. Tugtog ikaw, Ginoo, magakuha sa amon, Lord. Iuli namon sa imong himayaw, pagpasalamat. Inigiampo namon sa ngalan nga mahal sa among Ginoo Jesucristo. Kamang Ginoo, maluwas. Hello. Hindi niya, mga autor, hindi niya mga magawa. Hapit ka mo dara kay mayara snacks sa birthday sa